Patay na ang asawa ko. Iyan ang kasinungalingang pinaniwalaan ko sa loob ng 5 taon habang nagtitiis sa hirap. Pero ngayong gabi, sa loob ng marangyang eroplano, nakatayo sa harap ko ang isang multo. Buhay siya, mayaman, at may kalungoy-lungoy na ibang babae. Marco, bakit? Akala ko ba ay nasa langit ka na? O sadyang mas pinili mo lang impyerno ang buhay ko habang nagpapakasasa ka sa yaman? Magbabayad kayo. Ang nakaraan ay parang basura, Isabela. Kapag itinapon mo na, hindi mo na dapat binabalikan pa. Huwag mong hayaang sirain ng mga alaala ng isang patay ang masayang buhay na binuo natin dito. Ang boses na yon, malamig, mapang-api, at puno ng kumpiyansa, ay tila isang matalim na balaraw na bumaon sa likod ni Liana. Nanigas ang kanyang buong katawan sa gitna ng pasilyo ng business class. Hawak niya ang isang pilak na tray na naglalaman ng mainit na kape at bagong luto na tinapay. Ang usok nito ay humahalimuyak sa loob ng tahimik na cabin ng eroplano. Sa loob ng 5 taon, ang boses na yon, ang tanging musika na paulit-ulit niyang naririnig sa kanyang mga panaginip. Ang boses na huling nagpaalam sa kanya bago ang malagim na aksidenteng naging mitya ng kanyang paghihinagpis. Dahan-dahang lumingon si Liana, halos marinig niya ang sariling mga buto na lumalagitik sa kaba. Doon, sa upuang 2A, nakita niya ang isang lalaking nakasuot ng mamahaling de seda na polo. Maayos ang gupit ng buhok at may aura ng isang matagumpay na negosyante. Nakahilig ang ulo nito sa balikat ng isang magandang babaeng balot ng alahas. Ang lalaking ito na tinatawag nilang Victor, ang bilyonaryong katuwang ng malaking korporasyon, ay walang iba kundi ang kanyang asawa, ang kanyang Marco, ang lalaking iniyakan niya gabi-gabi sa harap ng isang walang lamang kabaong. Ang lalaking dahilan kung bakit siya nagpapakapagod sa double shift sa trabaho upang may maipakain sa kanilang anak at maipambili ng gamot sa kanyang may sakit na ina. Habang nakatitig sa kanya si Liana, napansin niya ang mga daliri nito na nakahawak sa baso ng alak. Doon, sa kanang kamay ni Marco, ay nagniningning ang isang pamilyar na marka, isang maliit na peklat sa pagitan ng hintuturo at daliri na nakuha nito noong unang anibersaryo nila habang nagluluto sila ng simpleng hapunan. Ang singsing na suot nito ay hindi na ang kanilang simpleng gintong banda, kundi isang dambuhalang brilyante na sumisimbolo sa bagong buhay na hindi siya kabilang. Ang tsaa sa loob ng tasa ay nagsimulang gumalaw, lumilikha ng maliliit na alon na tila sumasalamin sa bagyong namumuo sa dibdib ni Liana. Nararamdaman niya ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga dulo ng daliri hanggang sa mawalan na siya ng pakiramdam sa kanyang mga binti. Ang hangin sa loob ng eroplano, na dati ay normal lamang para sa isang veteranang flight attendant na gaya niya, ay tila naging malapot at mahirap lang hapin. Bawat pintig ng kanyang puso ay parang martilyo na bumubugbog sa kanyang mga pandama. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itapon ang hawak niyang tray at sunggaban ang lalaking 5 taon niyang ipinagluksa. Ngunit walang boses na lumabas sa kanyang tuyot na lalamunan. Ang tanging nagawa niya ay ang dahan-dahang ilapag ang tasa sa mesa ni Marco. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto na halos tumapon ang likido sa mamahaling tela ng polo nito. Hindi man lang siya tinapunan ng tingin ng lalaki, tila isa lamang siyang anino, isang hindi importanteng bahagi ng paligid na walang puwang sa kanyang marangyang mundo. Habang naglalakad pabalik sa gali ng eroplano, ang bawat hakbang ni Liana ay tila paglakad sa ibabaw ng mga bubog. Ang bawat tawa ni Marco na umaabot sa kanyang pandinig ay tila sampal na paulit-ulit na dumudurog sa kanyang dangal. Huminto siya sa harap ng salamin sa maliit na silid ng mga crew. Tinitigan ang kanyang sariling refleksyon, ang mga matang puyat, ang labing pilit na nakangiti para sa mga pasahero, at ang unipormeng naging tanging kalasag niya sa kahirapan. Bakit ka humihinga ng malaya sa itaas ng mga ulap, Marco,
habang ako at ang anak mo ay nalulunod sa putik ng kahirapang iniwan mo. Gaano kalalim ang utang na loob na kailangan kong bayaran sa tadhana para lamang malaman na ang buhay ko ay binuo sa ibabaw ng iyong mga kasinungalingan. Ang bawat pagyanig ng eroplano habang lumalapag sa paliparan ay tila pagdurog sa mga huling piraso ng puso ni Liana. Sa loob ng gali, habang nag-aayos siya ng mga gamit para sa pagbaba ng mga pasahero, nanatili siyang nakatitig sa kawalan. Ang malamig na aircon sa loob ng cabin ay hindi sapat upang palamigin ang nag-aalab na puot sa kanyang dibdib. Habang isa-isang bumababa ang mga pasahero, pilit niyang iniwasan ang upuang 2A. Hindi niya kayang makita muli ang mukha ng lalaking itinuring niyang mundo, ngunit naging mitya lamang pala ng kanyang impyerno. Nang makabalik siya sa kanyang maliit na inuupahang bahay sa isang masikip na eskinita sa Pasay, sinalubong siya ng amoy ng luma at basang kahoy. Ito ang realidad na iniwan ni Marco. Isang buhay na puno ng pagtitiis at pangungulila. Napasandal si Liana sa pintuan. Ang kanyang mga binti ay tila hindi na kayang suportahan ang bigat ng kanyang nararamdaman. Ang bawat sulok ng bahay na yon ay may bakas ng kanyang mga luha sa loob ng 5 taon. Tila bumalik ang kanyang gunita sa araw ng libing ni Marco. Naaalala pa niya ang matinding buhos ng ulan at ang bigat ng kabaong na wala namang lamang katawan. Doon, sa harap ng maraming tao, ay ipinahiya siya ni Donna Aurora. "Kasalanan mo ito, Liana." Ang sigaw ng kanyang biyenan na umaalingaw-ngaw pa rin sa kanyang pandinig hanggang ngayon. "Kung hindi dahil sa pagiging malas mo, hindi mamamatay ang anak ko. Ikaw ang pumatay sa kanya dahil sa ambisyon mong makaalis sa hirap." Sa mga sandaling iyon, naniwala si Liana. Tinanggap niya ang lahat ng sumpa at panunumbat. Nagtrabaho siya ng higit sa 8 oras, tiniis ang lahat ng pang-aalipusta ng mga pasahero at ibinigay ang bawat sentimo ng kanyang sahod kay Donna Aurora dahil sa utang na loob, dahil sa paniniwalang kailangan niyang pagbayaran ang buhay ni Marco. Pero ngayong gabi, nalaman niyang ang lahat ng yon ay isang malaking dula-dulaan. Habang siya ay nagkandara pa sa pagkayod, si Marco ay nagpapakasasa sa karangyaan sa ilalim ng ibang pangalan. Dahan-dahang lumapit si Liana sa maliit na kama kung saan mahimbing na natutulog ang kanyang 5 taong gulang na anak, si Mia. Ang bata ay may hawak na kupas na litrato ni Marco, ang tanging alaala ng amang akala nito ay nasa langit na. Hinaplos ni Liana ang buhok ng anak at isang mainit na luha ang pumatak sa pisngi ng bata. "Mama, bakit po kayo umiiyak?" Bulong ni Mia habang dahan-dahang nagmumulat ng mga mata. "Dinalhan po ba kayo ng pasalubong ni Papa galing sa heaven?" Parang sinasaksak ang puso ni Liana sa tanong ng anak. Paano niya sasabihin sa bata na ang kanyang ama ay hindi naging anghel, kundi isang demonyong mas pinili ang yaman kaysa sa kanila? Pilit niyang pinigil ang kanyang hikbi at niyakap ng mahigpit ang anak. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanging naririnig ay ang mabilis na tibok ng puso ni Liana na puno ng determinasyon. Tumayo siya at lumapit sa hapagkainan upang uminom ng tubig. Ngunit doon ay nakita niya ang isang puting sobre na nakaipit sa ilalim ng pinto. Ang bawat salita sa papel na yon ay tila mga letrang gawa sa apoy. Isa itong pinal na paunawa mula sa bangko. Dahil sa hindi nababayarang utang na iniwan ni Marco at ang mga gastusin sa ospital ng kanyang ina, kailangan na nilang lisanin ang bahay sa loob ng 3 araw. Napaupo si Liana sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom. Ang kawalan ng katarungan ay tila isang malapot na dilim na unti-unting lumalamon sa kanya. Habang si Marco ay natutulog sa malalambot na una ng isang hotel sa New York, siya at ang kanyang anak ay malapit nang mawalan ng masisilungan. "Hindi ako papayag," bulong niya sa dilim. Ang kanyang tinig ay nanginginig, ngunit puno ng puot. "Kung ginusto mong mamatay ang nakaraan, Marco,
Sisiguraduhin kong ang bagong buhay mo ang magiging libingan mo. Doon sa gitna ng malamig na sahig at sa ilalim ng dagim ng kanilang naghihingalong tahanan, isinumpa ni Liana na hindi na siya muling luluha dahil sa awa sa sarili. Ang gabi ay naging saksi sa pagsilang ng isang babaeng wala nang kinakatakutan dahil kinuha na sa kanya ang lahat ng dahilan para maging mahina. Anong mukha ang ihaharap mo sa akin, Liana? Pagkatapos mong patayin ang anak ko sa kamalasan mo, ngayon ay hihingi ka ng pera para sa pambayad ng utang nyo? Ang boses ni Donna Aurora ay tila isang hagupit ng latigo sa gitna ng marangyang sala ng mansyon ng mga Ortega. Nakaupo ang matanda sa isang silyang gawa sa inukit na nara. Suot ang kanyang paboritong perlas at hawak ang isang rosaryo na tila ba ang bawat butil nito ay naglilinis sa kanyang mga kasalanan. Ang amoy ng mamahaling insenso sa loob ng bahay ay tila sumasakal kay Liana, malayo sa amoy ng estero at usok na kinagisnan niya sa pasay. Dahan-dahang lumapit si Liana, ibinaba ang kanyang tingin bilang tanda ng paggalang na itinuro sa kanya ng tradisyon. Kinuha niya ang kanang kamay ng matanda upang magmano, ngunit ang balat ni Aurora ay tila kasing lamig ng bangkay. Habang idinidiit ni Liana ang kanyang noo sa kamay na yon, isang matinding pait ang gumapang sa kanyang lalamunan. Ito ang kamay na tumanggap ng bilyon-bilyong piso mula sa insurance ni Marco habang siya ay namamalimos ng kahit kaunting tulong para sa gatas ni Mia. Mama, kailangan ko lang po ng tulong para sa notice ng bangko. Pagsusuma mo ni Liana, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Kukunin na po nila ang tanging bahay namin. Para na rin po ito sa apo nyo, kay Mia. Isang mapait na ngisi ang gumuhit sa mga labi ni Aurora. Apo, paano ako makakasiguro na dugong Ortega ang batang iyon? Sa dami ng lalaking nakakasalamuha mo sa trabaho mo bilang serbidora sa langit, baka kung kanino mo lang pinulot ang batang iyon at ginagamit mo lang ang pangalan ni Marco para gatasan ako. Parang may bumara na tinik sa dibdib ni Liana. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang isigaw na si Mia ang kaisa-isang buhay na alaala ng anak nito, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Kailangan niya ang pera. Kailangan niyang iligtas ang kanilang masisilungan. Tumayo si Aurora at lumakad patungo sa isang antigong mesa sa gilid ng silid. May kinuha siyang isang makapal na sobre at itinapon ito sa sahig sa paanan ni Liana. Iyan ang huling ibibigay ko sa iyo. Huwag ka nang babalik dito. Ang pagkamatay ni Marco ay ang simula ng paglaya ko sa isang manugang na malas na katulad mo. Umalis ka na bago ko patawagin ang mga security. Yumuko si Liana upang pulutin ang sobre, ngunit habang ginagawa niya ito, nahagip ng kanyang paningin ang isang asul na folder na bahagyang nakabukas sa ibabaw ng mesa. Sa loob nito ay may isang bagong passport, kulay maroon, nagniningning ang gintong tatak. Hindi ang pangalan ni Marco ang nakasulat, kundi Victor Salcedo. Ang larawang nakadikit doon ay ang lalaking nakita ni Liana sa business class, ang mukha ng kanyang asawa, ngunit mas maaliwalas, mas mukhang mayaman. Isang matinding kilabot ang dumaan sa gulugod ni Liana. Hindi lamang si Marco ang nagtatago. Ang kanyang biyenan, ang babaeng hinaharap niya ngayon na nagkukunwaring banal, ay ang arkitekto ng lahat ng kasinungalingang ito. Ang bawat salita ng panunumbat, ang bawat sampal ng malas ay bahagi lamang ng isang madugong dula upang itago ang katotohanang ibinenta nila ang kanilang dangal para sa yaman. Nabalik lamang ang diwa ni Liana nang marinig niya ang malakas na pagbagsak ng pinto ng mansyon. Nakatayo na siya sa labas ng gate, hawak ang sobring puno ng mumurahing barya at ilang pirasong papel na hindi sapat upang bayaran kahit ang interes ng kanyang utang. Ang ulan ay nagsimulang pumatak. Dahan-dahang binabasa ang kanyang uniforme, ngunit hindi niya nararamdaman ang lamig. Ang tanging nararamdaman niya ay ang init ng galit na unti-unting tumutunaw sa huling piraso
ng kanyang pasensya. Tiningnan niya ang mansyon, isang palasyong itinayo sa ibabaw ng mga luha ng isang gowapo na katulad niya. "Mama," bulong ni Liana, sa gitna ng lagaslas ng ulan, ang kanyang mga mata ay nakapako sa bintana kung saan nakasilip ang anino ni Aurora. "Sana ay nanamnam niyo ang bawat butil ng rosaryo niyo ngayon, dahil kapag natapos na ako, wala nang dasal ang makakaligtas sa inyo." Sa kanyang paglalakad palayo, hindi napansin ni Liana na may isang itim na sasakyan na dahan-dahang sumusunod sa kanya mula sa kabilang kalsada. Isang lalaking nakasuot ng salamin ang nakatitig sa bawat galaw niya. Hawak ang isang telepono. "Huwag mo nang balaking buksan ang kabaong, Liana. Hindi mo na makikilala ang asawa mo sa tindi ng pagkakasunog ng kanyang katawan. Mas mabuting manatili sa isip mo ang hitsura niya noong siya ay masaya at buhay pa." Ang boses ng punerarya 5 taon na ang nakalilipas ay tila isang sirang plaka na umiikot sa utak ni Liana habang nakatitig siya sa isang lumang dokumento sa kanyang harapan. Nakaupo siya sa isang maliit na silya sa loob ng madilim na silid ng archives ng munisipyo, kung saan ang amoy ng luma at inaamag na papel ay humahalo sa amoy ng kanyang sariling pawis. Sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang death certificate ni Marco, ang dokumentong naging basihan ng kanyang 5 taong pagluluksa. Ngunit may isang detalyeng hindi niya napansin noon dahil sa labis na pighati. Ang lagda ng doktor na nag-examine sa bangkay ay ang mismong doktor na madalas niyang makita sa mga news article tungkol sa bilyonaryong si Victor Salcedo. Isang matinding panginginig ang dumaan sa kanyang mga daliri. Ang bawat pahina ng ulat ng aksidente ay tila isang dambuhalang kasinungalingan na unti-unting nabubuwag. Walang DNA test na ginanap. Walang maayos na identifikasyon. Ang lahat ay minadali. Tila ba may isang makapangyarihang kamay na nagtulak sa libing upang makuha agad ang pera mula sa insurance. Ang kabalintunaan ng lahat ay tila isang kutsilyong humihiwa sa kanyang balat. Habang pinipilit niyang pagkasyahin ang ilang daang piso para sa pambili ng gamot ng kanyang anak, ang kanyang biyenan at asawa ay nagdiriwang dahil sa tagumpay ng kanilang panloloko. Ang utang na loob na naging tanikala sa kanyang leeg sa loob ng maraming taon ay hindi pala isang banal na obligasyon, kundi isang kasangkapan ng mga demonyo upang panatilihin siyang busabos at tahimik. Nararamdaman ni Liana ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang babala. Gusto niyang sumuka, gusto niyang sumigaw sa gitna ng matahimik na silid, ngunit ang tanging lumabas sa kanyang mga labi ay isang mahinang hikbi na puno ng galit. Ang mga luhang pumatak sa dokumento ay hindi na dahil sa pangungulila kay Marco, kundi dahil sa pagkamuhi sa sarili, sa kanyang pagiging bulag, sa kanyang pagiging masyadong mabuti sa mga taong walang ibang ginawa kundi gamitin siya. Nabalik lamang ang diwa ni Liana nang marinig niya ang tunog ng mabibigat na hakbang sa labas ng silid. Mabilis niyang itinago ang mga papel sa loob ng kanyang bag at pilit na kinalma ang kanyang sarili. Paglabas niya sa gusali ng munisipyo, ang mainit na sikat ng araw ay tila sumasampal sa kanyang muka. Pakiramdam niya ay may mga matang nakamasid sa kanya mula sa kung saan. Hindi siya nagkakamali. Sa kabilang panig ng kalsada, nakasandal sa isang poste ang lalaking nakita niya sa labas ng mansyon ni Aurora. Sa malapitan, nakita ni Liana ang matatalas nitong mata sa likod ng salamin. Isang mukhang punong-puno ng misteryo, ngunit may bakas ng kalungkutan. "Sino ka? Bakit mo ako sinusundan?" Buong tapang na tanong ni Liana, bagamat ang kanyang tuhod ay bahagyang nangangatog. Ang lalaki ay dahan-dahang lumapit. Ang bawat hakbang nito sa semento ay tila nagbibigay ng kakaibang tensyon sa paligid. Huminto siya sa harap ni Liana at kinuha ang kanyang salamin. "Ang pangalan ko ay Gabriel. At tulad mo, Liana. Matagal na rin akong pinapatay ng mga kasinungalingan ng mga taong kinamumuhian mo.
Isang malamig na hangin ang umihip, nagliliparan ng ilang tuyong dahon sa paanan nila. Nakatitig si Gabriel sa mga mata ni Liana at doon ay nakita ng babae ang isang bagay na hindi niya inaasahan, ang refleksyon ng sarili niyang sakit. Si Victor Salcedo o si Marco, kung iyon ang gusto mong itawag sa kanya. Simula ni Gabriel, ang kanyang boses ay tila isang bulong mula sa dilim. Hindi lang siya basta nagtago. Ninakaw niya ang buhay na hindi sa kanya at kasama niya sa krimeng iyon ang babaeng sisira sa huling pag-asa mo. Nanigas si Liana. Ang pangalang binanggit ni Gabriel ay hindi pamilyar sa kanya, ngunit ang bigat ng bawat salita nito ay sapat na upang malaman niyang ang labang ito ay mas malalim pa sa inaakala niya. Bakit mo ito sinasabi sa akin? Tanong ni Liana. Ang kanyang tinig ay halos magmakaawa sa katotohanan. Tumingin si Gabriel sa malayo, sa direksyon kung saan matatagpuan ang mga matatayog na gusali ng Makati. Dahil sa gabing ito, may 1 bilyong pisong transaksyon na magaganap. At kung hindi tayo kikilos, ang huling bakas ng katotohanan ay tuluyan ng malilibing kasama ng dangal mo. Patay na si Marcolina. Huwag mo nang piliting hukayin ang isang bangkay na matagal nang nabulok sa ilalim ng lupa. Ang boses na yon, mababa, malamig, at tila nanggagaling sa kailaliman ng isang hukay, ay naging mitya ng paninigas ng buong katawan ni Liana. Nakatayo siya sa madilim at halos bakanting parking lot ng paliparan, katatapos lang ng kanyang shift. Sa kanyang kaliwang kamay ay mahigpit niyang hawak ang isang maliit na manika na binili niya gamit ang kanyang huling barya para sa kaarawan ni Mia. Ang munting laruan na sumisimbolo sa kanyang pagiging ina at sa lahat ng kanyang sakripisyo ay tila naging napakabigat sa ilalim ng titig ng lalaking nasa harap niya. Dahan-dahang lumabas mula sa anino ng isang dambuhalang haligi si Victor Salcedo. Hindi na ito ang Marco na nakilala niya sa business class na may kasamang babae. Ito ang Marco na pamilyar sa kanyang puso. Ngunit ang mga mata nito ay wala ng kahit anong bakas ng pagmamahal. Ang mamahaling suit nito ay nagniningning sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng parking lot. Isang masakit na paalala ng agwat ng kanilang mundo. Buhay ka! Bulong ni Liana. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na tinatangay ng hangin. 5 taon, Marco. 5 taon kitang iniyakan. 5 taon akong nagmakaawa sa tadhana na sana ay ako na lang ang kinuha at hindi ikaw. Pero nandito ka. Humihinga, nagpapakasasa sa yaman habang ang anak mo ay nagtatanong gabi-gabi kung bakit hindi ka pa bumabalik mula sa langit. Isang mapait at sarkastikong tawa ang kumawala sa mga labi ni Marco. Humakbang siya palapit. Sapat na upang maamoy ni Liana ang pamilyar na pabango nito na hinaluan na ngayon ng amoy ng mamahaling tabako. Langit, Liana, naging impyerno ang buhay ko, kasama ka. Ang utang, ang hirap, ang pagtitiis sa maliit na bahay na amoy imburnal. Iyon ba ang gusto mong balikan ko? Ginawa ko ito para sa atin. Ang pera mula sa insurance, hindi ba't sapat na yon para mabuhay kayo ng maayos? Huwag kang magkunwaring biktima rito. O ba, mandendim? Para sa atin? Halos sumigaw si Liana. Ang kanyang mga mata ay naniningkad sa galit at pait. Kinuha ng nanay mo ang lahat. Ni isang kusing ay wala kaming nakita ni Mia. Halos mamatay ako sa pagtatrabaho para lang hindi kami magpalaboy-laboy sa kalsada habang ikaw ay nagpapalit ng pangalan at nagpapakasaya sa piling ng ibang babae. Biglang hinawakan ni Marco ang braso ni Liana. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa uniforme ng babae. Makinig ka sa akin ng mabuti. Si Victor Salcedo ay walang asawa. Si Victor Salcedo ay walang anak sa isang flight attendant. Kung susubukan mong sirain ang buhay na binuo ko, hindi lang ako ang makakaaway mo. Ang pamilya ni Isabela, ang mga taong katuwang ko sa negosyo, sisiguraduhin nilang mawawala ka
bago mo pa mabuksan ang bibig mo, nararamdaman ni Liana ang pangangatog ng kanyang mga tuhod. Ngunit hindi siya umiwas ng tingin. Ang sakit na nararamdaman niya sa kanyang braso ay wala pa sa kalahati ng sakit na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Ang lalaking dati ay kanyang kanlungan ay naging isang estranghero na mas matalim pa sa patalim ang bawat salita. Liana, munting babala lang, bulong ni Marco. Inilapit ang kanyang muka sa tainga ng babae na tila ba isang mangingibig na may ibinubulong na sikreto. Huwag mong buhayin ang taong hindi na kailangan. Manatili kang patay sa buhay ko at baka hayaan ko pa kayong mabuhay ng tahimik. Pero isang maling hakbang mo lang at sisiguraduhin kong pati ang pangalan mo ay mabubura sa mundong ito. Binitiwan ni Marco ang braso ni Liana nang may pandidiri. Tila ba nadumihan siya sa paghawak sa dati niyang asawa. Sumakay siya sa kanyang itim na sasakyan at sa isang iglap ay tanging ang usok at ang amoy ng gasolina ang naiwan sa paligid. Naiwang nakatayo si Liana sa gitna ng kadiliman. Ang manikang hawak niya ay nahulog sa semento. Ang plastik na mukha nito ay nagkaroon ng gasgas. Hindi siya gumalaw. Ang kanyang mga luha ay tuyo na, pinalitan ng isang malamig at matigas na determinasyon. Sa mga sandaling iyon, naramdaman niya ang isang kamay na pumatong sa kanyang balikat. Sabi ko sa'yo, Liana. Ang boses ni Gabriel ay muling narinig mula sa likuran. Ang mga halimaw na katulad nila ay hindi marunong maawa. Ngayon, handa ka na bang lumaban? Tumingin si Liana sa malayo, kung saan ang mga ilaw ng syudad ay tila mga bituing hindi maabot. Hindi lang ako lalaban, Gabriel. Sisiguraduhin kong bawat sentimo ng luhang ibinuhos ko ay babayaran nila ng kanilang sariling dugo. Hindi lahat ng sugat ay nagdurugo, Lena. Minsan, ang pinakamalalim na hiwa ay yaong hindi nakikita ng mata, kundi nararamdaman sa bawat paghinga. Ang boses ni Gabriel ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng nagyayelong gabi. Nakaupo sila sa loob ng kanyang sasakyan, malayo sa parking lot kung saan naganap ang marahas na engkwentro kay Marco. Tahimik ang paligid, tanging ang mahinang ugong ng aircon at ang liwanag ng mga poses sa kalsada ang nagbibigay ng buhay sa loob ng sasakyan. Nakatingin si Liana sa kanyang braso, sa bahaging hinawakan ni Marco. Pakiramdam niya ay naroon pa rin ang dumi ng pagkakanulo, isang bakas na hindi kayang burahin ng kahit anong sabon. Dahan-dahang ikinuha ni Liana ang panyo mula sa kanyang bag at pilit na kinuskos ang kanyang balat hanggang sa mamula ito. Gusto niyang tanggalin ang bawat alaala ng haplos ng lalaking itinuring niyang asawa. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa kawalan. Ang kanyang isipan ay tila isang sirang pelikula na paulit-ulit na ipinapakita ang mukha ni Marco at ang mga banta nito. Bakit mo ito ginagawa, Gabriel? Tanong ni Liana. Ang kanyang tinig ay basag at puno ng pag-aalinlangan. Ano ang makukuha mo sa pagtulong sa isang sawimpalad na katulad ko? Sa mundong ito, walang tumutulong ng walang kapalit. Huminga ng malalim si Gabriel at sumandal sa kanyang upuan. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa mga anino ng mga gusaling tila mga dambuhalang nagmamasid sa kanila. 3 taon na ang nakalilipas, mayroon akong mapapangasawa. Si Elena. Siya ay isang nurse sa ospital kung saan ginawa ang pekeng death certificate ni Marco. Nang magsimula siyang magtanong tungkol sa mga irregularidad sa dokumento, bigla siyang nawala. Isang aksidente sa kalsada, sabi ng pulisya. Pero alam ko ang totoo. Pinatahimik siya ni na Isabela at ng pamilya Ortega. Isang matinding katahimikan ang namayani sa loob ng sasakyan. Nararamdaman ni Liana ang bigat ng pighati ni Gabriel. Isang pighati na katulad ng sa kanya, ngunit mas matagal nang kinikimkim. Sa mga sandaling iyon, ang dalawang estranghero ay pinagbuklod ng isang madilim na tadhana. Sila ay dalawang sugatang kaluluwa na pinagtagpo ng parehong kaaway. Hindi lang ito tungkol sa hustisya para sa akin, Liana.
Pagpapatuloy ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon. Ito ay tungkol sa paghinto sa mga taong akala nila ay kaya nilang bumili ng buhay at kamatayan gamit ang kanilang pera. Isang abogado ako, pero mas pinili kong maging anino upang mahanap ang tamang pagkakataon. At ang pagkakataong yon ay ikaw. Nakarating sila sa tapat ng maliit na bahay ni Liana. Bumaba si Gabriel upang pagbuksan siya ng pinto. Isang simpleng galaw na matagal nang hindi nararanasan ni Liana. Sa loob ng bahay, sinalubong sila ng liwanag ng isang maliit na lampara. Nakaupo sa sahig si Mia, naglalaro ng kanyang mga lumang kahoy na bloke habang binabantayan ng kanyang lola na natutulog sa sofa. Nang makita ni Mia si Gabriel, tumakbo ang bata at yumakap sa binti ng kanyang ina. Mama, sino po siya? Siya po ba ang kasama ni Papa na bumaba mula sa cloud? Napaluhod si Gabriel upang pantayan ang taas ng bata. Isang malambot na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Isang ngangiting tila nagpabago sa kanyang seryosong anyo. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na balot ng candy at ibinigay ito kay Mia. Hindi, munting prinsesa. Ako si Tito Gabriel, kaibigan ako ng mama mo. At narito ako para siguraduhing palagi kayong ligtas. Ang simpleng tagpong iyon ay tila isang pahiwatig ng pag-asa para kay Liana. Sa loob ng 5 taon, siya ang naging haligi, ang naging tagapagtanggol, at ang naging lahat para sa kanyang pamilya. Ngayon, sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi na siya nag-iisa sa gitna ng baha. Ngunit habang tinitingnan ni Liana ang masayang mukha ni Mia, napansin niya ang isang bagay sa labas ng kanilang bintana. Isang itim na sasakyan ang dahan-dahang dumaan at sa loob nito ay isang pares ng mga matang nakamasid sa kanila. Hindi ito ang sasakyan ni Marco. Mas malaki ito, mas madilim at mas nakakatakot. Gabriel, bulong ni Liana, ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Nandyan na naman sila. Mabilis na tumingin si Gabriel sa labas. Ngunit ang sasakyan ay mabilis ding naglaho sa kanto ng eskinita. Lumingon siya kay Liana at hinawakan ang kanyang balikat. Makinig ka, Liana. Mula sa gabing ito, wala nang ligtas na lugar. Kailangan nating bilisan ang pagkilos bago nila tayo tuluyang maunahan. Iniwan ni Gabriel ang isang maliit na card sa ibabaw ng mesa. Iyan ang address ng aking opisina. Magkita tayo bukas ng umaga. Mayroon akong ipapakita sa iyo na magiging simula ng pagguho ng mundo ni Marco. Nang makaalis si Gabriel, nanatili si Liana sa tabi ng bintana. Yakap-yakap si Mia. Ang katahimikan ng gabi ay tila may dalang babala. Sa kanyang isip, naglalaro ang isang tanong na ayaw niyang bigyan ng sagot. Hanggang saan ang kayang gawin ng mga Ortega para protektahan ang kanilang mga lihim? Nasaan ang anak ko? Sumagot kayo, nasaan ang anak ko? Ang boses ni Liana ay tila isang matalim na hiyaw na bumasag sa katahimikan ng hapon sa harap ng gate ng paaralan ni Mia. Hawak-hawak niya ang maliit na kulay rosas na lunchbox ng kanyang anak. Ang plastic nito ay malagkit pa dahil sa natapon na juice. Isang munting paalala ng pagmamadali niya kaninang umaga upang maihanda ang lahat. Ngunit ang init ng pagkaing nasa loob nito ay tila naglaho na, kasing lamig ng dugong dumadaloy sa kanyang mga ugat sa mga sandaling ito. Bago ang lahat ng ito, nagsimula ang umaga sa isang masakit na katanungan mula kay Mia habang sinusuklay ni Liana ang buhok ng bata. Mama, bakit po si Tito Gabriel ang nagbabantay sa atin? Sabi niyo po, si Papa ay star sa langit na laging nakatingin. Hindi po ba siya pwedeng bumaba kahit sandali lang para ihag ako? Ang bawat salita ng bata ay tila isang karayom na unti-unting itinutusok sa puso ni Liana. Pilit niyang nilunok ang pait at ngumiti, kahit na ang kanyang mga mata ay nagniningning sa namumuong luha. Busy pa si Papa sa pag-aayos ng mga ulap, anak. Pero tandaan mo, kahit hindi mo siya nakikita, mahal na mahal ka niya.
Isang dambuhalang kasinungalingan, isang lason na kailangan niyang ipakain sa sariling anak upang protektahan ang munting mundo nito mula sa tindi ng katotohanan. Ngunit ang munting mundong yon ay tila gumuho na ngayon. Ang guro ni Mia ay nakatayo sa harap ni Liana. Ang mukha nito ay bakas ng pagkalito at takot. Akala ko po ba ay pinasundo niyo siya sa lola niya? Isang eleganteng matanda ang dumating kanina. May dalang mga laruan at masarap na pagkain. Sabi niya, may sorpresang party daw para kay Mia. Nararamdaman ni Liana ang pangangatog ng kanyang mga tuhod hanggang sa tuluyan na siyang mapaluhod sa semento. Ang ingay ng mga sasakyan sa paligid at ang daldalan ng ibang mga magulang ay tila naging isang malabong ugong na lamang. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang baga. Alam niya kung sino ang tinutukoy ng guro. Walang ibang eleganteng matanda ang gagawa nito, kundi si Donna Aurora. Isang matinding pangamba ang bumalot sa kanyang pagkatao. Naalala niya ang banta ni Marco sa parking lot at ang malalamig na mata ni Aurora sa loob ng mansyon. Ginamit nila ang tanging kayamanan na mayroon siya, ang kanyang anak, upang pasukuin siya. Mabilis na kinuha ni Liana ang kanyang telepono at sinubukang tawagan ang numero ni Gabriel, ngunit ang kanyang mga daliri ay labis na nanginginig na halos mabitawan niya ang device. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang taon ng paghihirap. Sa kanyang isipan, nakikita niya si Mia na umiiyak. Hinahanap siya sa gitna ng mga estrangherong may masasamang balak. Pinunit ng tadhana ang papel na yon bago pa man matuyo ang kulay. Tumayo si Liana. Ang kanyang mga mata ay wala na ang luha. Pinalitan ng isang mapanganib na ningas. Kung akala ni na Marco at Aurora na ang pagkuha kay Mia ang magpapahina sa kanya, nagkakamali sila. Hindi nila kilala ang bangis ng isang inang nawalan na ng lahat maliban sa kanyang anak. Kinuha niyo ang asawa ko, kinuha niyo ang dangal ko, pero hinding-hindi niyo makukuha ang anak ko. Bulong ni Liana sa hangin. Ang kanyang tinig ay malamig pa sa yelo. Isang itim na sasakyan ang huminto sa kanyang harapan. Bumukas ang bintana at lumitaw ang mukha ni Gabriel. Ang kanyang ekspresyon ay puno ng pag-aalala. Liana, sakay. Alam ko na kung nasaan sila. Habang humaharurot ang sasakyan palayo sa paaralan, ang tanging naiwan sa kalsada ay ang kulay rosas na lunchbox ni Mia. Nakatihaya sa semento, tila isang saksi sa simula ng isang madugong labanan na walang sinasanto. Ang malalaking bakal na tarangkahan ng Mansyong Ortega ay dahan-dahang bumukas. Lumilikha ng isang mabigat na tunog ng pag-agas ng metal sa semento na tila bahudyat ng pagpasok sa kuta ng isang kaaway. Hindi pa man lubusang humihinto ang sasakyan ni Gabriel, mabilis nang bumaba si Liana. Ang kanyang mga hakbang sa marmol na sahig ng beranda ay mabilis at puno ng panginginig. Ngunit ang bawat pagtapak niya ay may dalang bigat ng isang inang handang pumatay para sa kanyang anak. Sa gitna ng malawak at marangyang sala, kung saan ang mga chandelier ay naglalabas ng isang nakakasilaw at mapanlinlang na liwanag, nakaupo si Mia. Ang bata ay nasa isang dambuhalang sofa, may hawak na isang mamahaling manika na gawa sa porselana, at sa kanyang harapan ay may iba't ibang uri ng mga cake at matatamis na pagkain. Sa tabi niya, nakaupo si Donna Aurora, marahan na hinahaplos ang buhok ng bata habang may hawak na tasa ng tsaa. Mama! Ang hiyaw ni Mia ay puno ng ligaya, hindi batid ang panganib na nakapalibot sa kanya. Binitawan ng bata ang manika na lumikha ng isang mahinang tunog ng pagtama sa malambot na alpombra at tumakbo patungo kay Liana. Niyakap ni Liana ang anak ng ganoon na lamang kahigpit. Tila ba sinusuri ng kanyang mga kamay kung buo pa ang katawan ng bata. Mia, Diyos ko, Mia. Bulong niya. Ang kanyang mukha ay ibinaon sa liig ng anak. Nilalanghap ang amoy ng baby powder nito na tila ba yun ang tanging hangin na makakapagbigay sa kanya ng buhay. Oh, Liana,
You're making such a scene. Para namang kinuha ko ang bata sa gitna ng giyera. Ang boses ni Donna Aurora ay bumasag sa katahimikan, puno ng sarkasmo at kunwaring pag-aalala. I just wanted to spend time with my granddaughter. Is it a crime for a grandmother to spoil her only grandchild? Look at her, Liana. Sa loob ng 5 taon, pinalaki mo siya sa isang butas na amoy imburnal. Look at how happy she is here, surrounded by the things an Ortega deserves. Hinarap ni Liana ang matanda. Ang kanyang mga braso ay nananatiling nakapulupot kay Mia. Huwag niyo nang gamitin ang salitang apo dahil wala kayong karapatan. Ang isang tunay na lola ay hindi nagnanakaw ng bata sa paaralan para lamang manakot. Tumayo si Aurora. Ang kanyang muka ay naging kasing tigas ng bato. Nanakot? No, Hiya. I am giving you a choice. Binibigyan kita ng pagkakataong umalis ng maayos. Victor, ay si Marco pala, is building a new life. Isang buhay na walang puwang para sa isang flight attendant na puno ng amag ang nakaraan. Take the money I offered you. Leave the country with that child and never look back. Because if you stay, if you continue this obsession with the truth, ikaw lang ang mahihirapan. You are a nobody, Liana. Isang langaw na madaling paktisin ng mga kamay namin. Mama, sabi po ni Lola, dadalhin daw po tayo ni Papa sa isang malaking bahay na may swimming pool. Totoo po ba? Kasama po ba natin si Papa Victor? Ang salitang Papa Victor mula sa labi ng kanyang anak ay tila isang laso na diretsong pumasok sa puso ni Liana. Ginamit nila ang inosenteng isipan ni Mia upang lagyan ng kulay ang kanilang mga kasalanan. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Liana ang paghawak ni Gabriel sa kanyang balikat. Isang tahimik na paalala na narito siya bilang kalasag. Donna Aurora, ang boses ni Gabriel ay malalim at puno ng awtoridad. Ang pananakot at kidnapping ay may kaukulang parusa sa batas. Huwag niyo kaming subukan. Tumawa ng mahina ang matanda. Isang tunog na tila kalansing ng mga baryang walang halaga. Lawyers and their threats. How boring! Sige na, kunin mo na ang anak mo, Liana. But remember, this mansion has eyes and ears everywhere. At ang daan pa uwi sa Pasay ay masyadong madilim para sa isang mag-ina. Habang palabas sila ng mansyon, bitbit ni Liana si Mia. Hindi niya binitawan ang bata hanggang sa makapasok sila sa sasakyan. Nang maisara na ang pinto, tumingin si Liana sa bintana, sa anino ni Aurora, na nakatayo sa veranda. Wala nang luha sa kanyang mga mata. Ang takot na nararamdaman niya kanina ay naging isang malamig at matigas na bato sa kanyang dibdib. Gabriel, bulong ni Liana, ang kanyang tinig ay hindi na nanginginig. Ayoko na silang yakan. Ayoko na silang katakutan. Gusto ko silang makitang lumuluha sa harap ko habang hinihingi nila ang tawad na hinding-hindi ko ibibigay. Lumingon si Gabriel sa kanya. Nakita ang apoy sa mga mata ng babae. Anong plano mo? Ang gala ni Isabela. Sagot ni Liana, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom. Doon natin sisimulan ang pagpunit sa kanilang mga maskara. Kung gusto nila ng drama, ibibigay ko sa kanila ang pinakamalaking palabas sa buhay nila. Ang sasakyan ay dahan-dahang umandar palayo. Iniwan ang marangyang mansyon na tila isang dambuhalang kabaong na puno ng mga lihim. Ang gabi ay nagsisimula pa lamang at si Liana ay handa na para sa kanyang muling pagsilang. Hindi sapat na malaman ng mundo na buhay si Marco, Gabriel. Gusto kong makita nila kung gaano kadumi ang pundasyon ng bawat sentimong ipinagmamalaki nila. Ang boses ni Liana ay wala ng bakas ng pag-aalinlangan habang nakatayo siya sa loob ng opisina ni Gabriel. Ang silid ay puno ng amoy ng luma at bagong papel. Hinaluan ng bango ng matapang na kape na kanina pa lumalamig sa ibabaw ng mesa. Sa pader ay nakadikit ang isang malaking board kung saan magkakakabit ang mga litrato ni Marco, Donna Aurora, at ng isang magandang babae na may matatalas na mata, si Isabela. Ang mga
mga pulang sinulid na nag-uugnay sa kanila ay tila mga ugat ng isang cancer na matagal nang kumakalat sa buhay ni Liana. Dahan-dahang inilapag ni Gabriel ang isang maliit na digital recorder sa mesa. Ang tunog ng pagtama ng device sa kahoy ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng digmaan. Nakuha ito ng isa sa mga tauhan ko sa loob ng ospital kung saan namatay si Marco. Isang usapan sa pagitan ni Aurora at ng doktor, 3 araw bago ang anunsyo ng aksidente. Nang pindutin ni Gabriel ang play, ang boses ni Donna Aurora ay umalingaw-ngaw sa silid. Malamig, kalkulado, at walang kahit anong bakas ng pighati ng isang ina. Siguraduhin mong sunog ang katawang ilalagay sa kabaong. Walang sino man, lalo na ang tangang manugang ko, ang dapat makasilip sa loob. Kapag nakuha na namin ang insurance, makakaalis na si Marco patungong Amerika para sa kanyang bagong mukha. Nararamdaman ni Liana ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat salita ay tila isang sampal na paulit-ulit na dumudurog sa kanyang dangal. Ang tangang manugang, iyon ang tingin sa kanya ng babaeng pinagsilbihan niya, nirespeto at iniyakan sa loob ng 5 taon. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad, ngunit hindi niya naramdaman ang sakit. Ang tanging nararamdaman niya ay ang nag-aapoy na pagnanais para sa katarungan. Ito ang alas natin, bulong ni Gabriel habang tinititigan ang reaksyon ni Liana. Pero kailangan natin ng tamang entablado. Ang anibersaryo ng foundation ni Isabela sa susunod na linggo, ang pinakamagandang pagkakataon. Doon, sa harap ng lahat ng matataas na tao sa lipunan, natin ipapakita ang tunay na mukha ng kanilang golden couple. Hinawakan niya ang kanyang mukha, ang mga matang puno ng puyat, ang balat na tila nawalan ng sigla dahil sa sobrang pagtatrabaho. Sa isang biglaang galaw, kinuha niya ang isang gunting mula sa mesa ni Gabriel at dahan-dahang pinutol ang mahaba at gulugulong buhok na simbolo ng kanyang 5 taong pagluluksa. Ang bawat hibla ng buhok na nahuhulog sa sahig ay tila pagtatapon ng kanyang pagiging biktima. Nang matapos siya, ang kanyang refleksyon ay nagbago. Hindi na siya ang go-apo na laging nakayuko. Siya na ngayon ay isang babaeng may matatalas na tingin, handang sumabak sa anumang bagyo. Gabriel, hindi lang ang recording na ito ang kailangan natin, sabi ni Liana habang tinititigan ang kanyang bagong hitsura. Kailangan nating pasukin ang kanilang internal records. Ang insurance claim na nilagdaan ni Aurora, kailangan ko ang orihinal na kopya. Doon nakasulat ang pangalan ko bilang beneficiary na kailanman ay hindi ko natanggap. Mapanganib yun, Liana. Ang storage facility ng mga Ortega ay may mahigpit na seguridad. Babala ni Gabriel. Ngumiti si Liana, isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Nakalimutan mo na ba? Isa akong flight attendant. Sanay akong maglakad sa gitna ng panganib habang nakangiti. At alam ko kung paano maging invisible sa harap ng mga taong akala nila ay hindi ako mahalaga. Sa pagtatapos ng kanilang pag-uusap, iniabot ni Gabriel kay Liana ang isang maliit na susi. Iyan ang susi. Sa isang safe house, huwag muna kayong babalik ni Mia sa Pasay. Hindi na tayo nakakasiguro kung hanggang saan ang kayang gawin ni Aurora. Habang naglalakad si Liana patungo sa pintuan, muling tumunog ang digital recorder, tila isang sumpa na bumabalot sa silid. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya natatakot. Ang bawat hakbang niya sa semento ay tila isang pagbilang sa mga araw na natitira para sa mga Ortega. Ngunit bago pa man siya makalabas, isang mensahe ang pumasok sa kanyang telepono mula sa isang hindi kilalang numero. Isang litrato ni Mia na naglalakad papasok sa safe house, kinuha mula sa malayo. Sa ilalim nito ay may nakasulat, "Ang ganda ng anak mo. Sayang naman kung magiging ulila siyang tuluyan." Napatigil si Liana. Ang kanyang hininga ay tila naglaho. Ang panganib ay hindi na lamang isang banta. Ito ay nasa pintuan na nila. "Ang ganda ng anak mo."
Sayang naman kung magiging ulila siyang tuluyan. Ang bawat titik sa screen ng kanyang telepono ay tila mga buhay na uod na gumagapang sa balat ni Liana. Nararamdaman niya ang unti-unting pagtulo ng malamig na pawis mula sa kanyang sentido habang ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis. Ang safe house na dapat ay magiging kuta nila laban sa unos ay tila naging isang transparent na hawla. Tumingin siya sa bintana, sa makapal na kurtinang naghihiwalay sa kanila mula sa labas, at pakiramdam niya ay may mga matang nakatitig sa bawat hibla ng tela, naghihintay ng tamang pagkakataon upang sumagpang. Hinawakan ni Liana ang kanyang dibdib, sinusubukang pakalmahin ang mabilis na pagtambol ng kanyang puso. Ang munting laruan ni Mia na nakakalat sa sahig ay tila naging isang babala ng panganib. Sa loob ng 5 taon, ang takot na nararamdaman niya ay para lamang sa pambayad ng utang at pagkain. Ngunit ngayon, ito ay isang takot na bumabalot sa mismong buhay ng kanyang anak. Liana, anong nangyayari? Ang boses ni Gabriel ay puno ng awtoridad habang mabilis siyang lumapit at kinuha ang telepono mula sa nanginginig na kamay ng babae. Isang matinding mura ang kumawala sa mga labi ng abogado nang mabasa ang mensahe. Hindi sila nag-aaksaya ng oras. Alam nilang malapit na nating makuha ang leeg nila. Kailangan nating umalis dito, Gabriel. Hindi ligtas si Mia. Bulong ni Liana. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa pinto. Hindi, Liana. Iyan ang gusto nilang gawin mo. Ang tumakbo ng walang direksyon hanggang sa mapagod ka at sumuko. Sagot ni Gabriel habang tinitingnan ang paligid. Mas hihigpitan natin ang seguridad dito. Pero habang nagtatago tayo, kailangan nating iparamdam sa kanila na hindi tayo ang biktima rito. Iparamdam natin kay Marco na ang multo ng kanyang nakaraan ay hindi na natatakot sa kanya. Samantala, sa loob ng isang eksklusibong restaurant sa Bonifacio Global City, ang hangin ay puno ng amoy ng mamahaling alak at tunog ng banayad na biolin. Nakaupo si Victor Salcedo, ang lalaking dating kilala bilang Marco, sa tapat ni Isabela. Ang liwanag ng mga kandila ay nagbibigay ng isang mapanlinlang na ganda sa mukha ni Isabela. Ngunit para kay Marco, ang bawat ngiti ng babae ay tila isang utos na kailangan niyang sundin. You've been quiet all night, Victor. May problema ba sa merger natin? Tanong ni Isabela habang dahan-dahang hinihiwa ang kanyang steak. Ang bawat galaw niya ay kalkulado, puno ng kapangyarihan ng isang babaeng sanay makuha ang lahat ng gusto niya. Wala, Isabela. Masyado lang akong maraming iniisip sa trabaho. Pagsisinungaling ni Marco. Ang kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa ay mahigpit na nakakuyom. Mula nang makita niya si Liana sa eroplano, ang kanyang mundo ay tila nawalan ng balanse. Ang bawat gabi ay puno ng mga panaginip tungkol sa kanyang anak na hindi niya man lang nayakap. Is it about that flight attendant? Huwag kang mag-alala, my dear. Mommy Aurora is taking care of it. Alam mo naman si Mommy, she doesn't like loose ends. Sabi ni Isabela nang may mapait na ngiti. Ang kanyang boses ay malambing, ngunit may dalang banta. Remember, Victor, I saved you from that pathetic life. I gave you this name, this status. Everything you are right ngayon is because of me. Kaya huwag mong hahayaang sirain ng isang hampas lupang babae ang lahat ng pinaghirapan natin. Para sa mga taong nakatingin mula sa malayo, sila ang perpektong magkasintahan. Ngunit para kay Marco, ang bawat daliri ni Isabela ay tila mga galamay na dahan-dahang sumasakal sa kanyang leeg. Ang pag-ibig na ipinagpalit niya sa kanyang pamilya ay isa palang huwad na gintong hawla. Nabalik lamang ang diwa ni Marco nang marinig niya ang tunog ng mga takong na tumatama sa marmol na sahig. Lumingon ang lahat sa pinto ng restaurant. Isang babaeng nakasuot ng simpleng itim na cocktail dress, may maikling buhok na bumabagay sa kanyang matapang na mukha, ang pumasok. Si Liana. Hindi siya mukhang takot, hindi siya mukhang nagtatago. Sa katunayan,
Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng dignidad na tila siya ang nagmamay-ari ng buong lugar. Dire-diretso siyang naglakad patungo sa kanilang mesa. Nanigas si Marco. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Liana. Ang tanging salitang lumabas sa kanyang tuyot na labi. Huminto si Liana sa tapat nila. Tiningnan niya si Isabela, pagkatapos ay itinuon niya ang kanyang mga mata kay Marco. Walang galit sa kanyang tingin, tanging isang malamig at nakakabulag na kawalan ng pakiramdam. Good evening! Ang boses ni Liana ay malinaw at matatag. Walang bakas ng panginginig. Gusto ko lang ibalik ang naiwan mong gamit sa parking lot, Victor. Mukhang hindi mo na kailangan ang mga bagay na may kinalaman sa katotohanan. Inilapag ni Liana ang isang maliit na folder sa mesa. Ang orihinal na marriage certificate nila na nakuha ni Gabriel mula sa lumang records. Tumingin muli siya kay Marco, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi bago siya tumalikod at naglakad palayo nang hindi man lang lumingon. Naiwang tulala si Marco habang si Isabela ay nanggagalaitis sa galit. Ang kanyang muka ay naging kasing pula ng alak na hawak niya. Ang katahimikan ng restaurant ay tila naging isang dambuhalang katanungan na umaalingaw-ngaw sa pandinig ni Marco. Hanggang kailan niya kayang panindigan ang isang kasinungalingan kung ang katotohanan ay nakatayo na sa harap niya? Wala kang utang na loob, Liana. Pagkatapos ng lahat ng itinulong ko sa'yo, ito pa ang isusukli mo sa pamilya ko? Talagang gusto mong sirain ang alaala ng sarili mong asawa para lang sa pera? Ang tinig ni Donna Aurora ay gumaralgal sa galit. Umaalingaw-ngaw sa loob ng marangyang function hall kung saan ginaganap ang isang charity bazaar. Ang mga tao sa paligid, mga asawa ng mga politiko at matatagumpay na negosyante ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa dalawang babaeng magkaharap. Si Aurora, na nakasuot ng tila kulay gintong terno, ay nagmumukhang isang reynang niyanig ang trono. Ngunit si Liana ay nanatiling nakatayo ng tuwid. Walang bakas ng takot o pagkapahiya sa kanyang mukha. Sa halip, isang kalmado at tila nakakamatay na katahimikan ang bumabalot sa kanya. Habang ang lahat ay nakatingin, dahan-dahang kinuha ni Liana ang isang pirasong papel mula sa kanyang maliit na bag, isang kopya ng insurance claim na may lagda ni Aurora. Tulong, Mama? Ang boses ni Liana ay malumanay. Ngunit bawat salita ay tila isang malamig na agos ng tubig na bumabaha sa silid. Tinutukoy niyo ba ang tulong na pagpirma sa insurance ni Marco habang ang katawan niya ay hindi pa man lang lumalamig? O ang tulong na pagpapaalis sa amin ni Mia sa sarili naming bahay habang kayo ay nagpapakasasa sa bilyong pisong nakuha niyo sa kasinungalingan? Isang matinding singhap ang nagmula sa mga nakikinig. Ang mga bulong-bulungan ay naging mas malakas. Ang imahe ni Donna Aurora bilang isang banal at mapagkawang-gawang bida sa lipunan ay tila isang basong kristal na unti-unting nagkakaroon ng mga lamat. Nararamdaman ni Aurora ang pag-init ng kanyang mukha. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa takot na mabura ang kapangyarihang matagal niyang iningatan. Huwag kayong maniwala sa babaeng ito. Nababaliw na siya sa hirap. Sigaw ni Aurora, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaayos ang kanyang perlas. Security! Ilabas ang babaeng ito. Ngunit bago pa man makalapit ang mga gwardiya, tiningnan ni Liana ang mga tao sa paligid. Hindi ako nababaliw. Ang nakasulat sa papel na ito ay ang katotohanang matagal nang ibinaon ni Donna Aurora. At kung gusto niyo pang malaman ang higit pa, tanungin niyo siya kung bakit ang anak niyang patay, na si Marco ay kasalukuyang naglalakad sa mundong ito sa ilalim ng pangalang Victor Salcedo. Ang katahimikan sa loob ng hall ay naging bingi. Ang bawat mata ay nakapako kay Aurora na tila ba ang kanyang marangyang terno ay biglang naging isang kulungang bakal. Ang pagbaliktad ng mundo na matagal nang pinapangarap ni Liana ay nagsimula na.
Ang kapangyarihang hawak ni Aurora ay tila buhangin na unti-unting dumudulas sa kanyang mga daliri. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng isang madilim na opisina, nakaupo si Marco. Nakatitig siya sa marriage certificate na iniwan ni Liana sa restaurant. Ang bawat letrang nakasulat doon, ang kanyang pangalan sa tabi ng pangalan ni Liana, ay tila mga tinik na tumutusok sa kanyang konsensya. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig niya ang pagbukas ng pinto. Pumasok si Donna Aurora. Ang kanyang mukha ay puno ng pait at desperasyon. "Marco, kailangan nating kumilos. Ang babaeng iyon, pinahiya niya ako sa harap ng lahat. Sinira niya ang pangalan natin." Dahan-dahang tumayo si Marco. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng kanyang mesa, ang kanyang mukha ay mukhang matanda ng 10 taon. "Mama, itigil na natin ito." "Anong sinasabi mo?" Bulyaw ni Aurora. "Hindi ko na kaya," bulong ni Marco. Ang kanyang tinig ay basag. "Araw-araw, bawat segundong kasama ko si Isabela, nararamdaman ko ang pagkasakal. Nakita ko si Mia, Mama, ang anak ko. Mayroon siyang mga mata na katulad ng sa akin, pero punong-puno ng takot sa tuwing titingin siya sa paligid. Gusto ko na silang balikan. Gusto ko nang bawiin ang buhay na ninakaw natin sa kanila." Nanlaki ang mga mata ni Aurora. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Marco. Lumikha ng isang matinding tunog na tila bumasag sa katahimikan ng silid. "Nasisiraan ka na ba ng bait? Isinuko natin ang lahat para sa posisyong ito. Kung babalik ka sa kanila, mawawala ang lahat. Mabubulok tayo sa kulungan." Tumingin si Marco sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa luha ng pagsisisi. Mas mabuti nang mabulok sa kulungan kaysa mabulok ang kaluluwa ko sa bawat gabi na kasama mo sa kasinungalingang ito. "Mama, gusto ko nang umuwi sa asawa at anak ko." Naiwang nakatayo si Aurora. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa sa galit. Habang naglalakad palayo si Marco, alam ng matanda na ang kanyang pinakamalaking kalaban ay hindi na si Liana, kundi ang mismong anak na pinilit niyang buhayin. Sa kasamaan, "Magkano ba ang halaga ng pananahimik mo, Liana? 1 milyon, 10 milyon. Sabihin mo lang ang presyo at siguraduhin mong hindi ko na muling makikita ang pagmumukha mo sa paligid ng asawa ko." Ang tinig ni Isabela ay parang kalansing ng malamig na bakal sa loob ng isang eksklusibong VIP lounge ng paliparan. Nakaupo siya ng may labis na kumpiyansa. Ang kanyang binti ay nakakrus habang ang dulo ng kanyang mamahaling takong ay dahan-dahang gumagalaw sa hangin. Sa harap niya, isang blangkong tseke ang nakapatong sa mesa, tila isang mapanlinlang na bitag na naghihintay ng biktima. Nakatayo si Liana sa harap niya, suot ang kanyang maayos na uniforme ng flight attendant. Katatapos lang ng kanyang shift at ang pagod ay bakas sa kanyang mga mata. Ngunit ang kanyang tindig ay nanatiling matatag. Ang bawat salita ni Isabela ay tila isang malapot na putik na pilit ibinubuhos sa kanyang dangal. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi hinayaan ni Liana na madungisan ng kanyang pagkatao. Hindi lahat ng bagay sa mundong ito ay may presyo, Isabela. Ang boses ni Liliana ay mahinahon, ngunit may talim na, tila kayang humiwa ng brilyante. Ang buhay na ninakaw niyo sa amin, ang mga taon na lumaki si Mia na walang ama, at ang bawat luhang ibinuhos ko sa harap ng isang walang lamang kabaong. Sa tingin mo ba ay mababayaran yan ng kapirasong papel? Isang mapait na tawa ang kumawala kay Isabela. "Huwag kang magmalinis, Liana. Alam nating lahat na kaya ka lang bumalik ay dahil nakita mong bilyonaryo na ang asawa mo. Gusto mo lang makisawsaw sa yaman na ako ang bumuo. Victor is mine now. Ako ang nagbigay sa kanya ng pangalan, ng kapangyarihan, at ng mundong kinatatayuan niya ngayon. Ikaw? Isa ka lang aberya sa kanyang nakaraan na kailangang burahin." Dahan-dahang lumapit si Liana sa mesa. Kinuha niya ang tseke
Tinitigan ito ng ilang sandali at pagkatapos ay dahan-dahang pinunit ito sa gitna. Ang tunog ng pagkapunit ng papel ay tila isang malakas na kulog sa loob ng tahimik na silid. Ang bawat piraso ay dahan-dahang nahulog sa paanan ni Isabela, tila mga talulot ng tuyong bulaklak na wala ng halaga. Ito ang babala ko sa iyo, Isabela. Bulong ni Liana, inilapit ang kanyang mukha sa babaeng tila nanggagalaiti na sa galit. Isuot mo na ang pinakamaganda mong gown sa gabi ng gala. Dahil doon, sa harap ng lahat ng mga taong kinatatakutan mo, ibabalik ko sa iyo ang lahat ng sakit na ibinigay niyo sa akin. Sisiguraduhin kong sa susunod na hihinga ka, ang amoy ng iyong kasinungalingan ang susakal sa iyo. Mabilis na tumalikod si Liana at naglakad palayo. Ang tunog ng kanyang mga takong sa makintab na sahig ay tila isang martsa ng tagumpay. Ngunit hindi niya nakita ang madilim na ngiti na gumuhit sa mga labi ni Isabela. Kinuha ng babae ang kanyang telepono at may mabilis na tinawagan. Gawin niyo na, ang tanging utos ni Isabela. Siguraduhin niyo lang na hindi na siya makakarating sa gala. Pagkalipas ng ilang oras, nasa loob na si Liana ng isang eroplano para sa kanyang huling gabi ng flight bago ang nakatakdang paghaharap. Ang gabi ay madilim at ang kalangitan ay tila nagbabadya ng isang masamang panahon. Habang inaayos ni Liana ang mga kagamitan sa loob ng gali, biglang naramdaman ang isang matinding pagyanig ng eroplano. Hindi ito ordinaryong turbulence. Ang tunog ng mga makina ay tila nagbago, naglalabas ng isang malakas at nakakatakot na ugong. Ang mga ilaw sa loob ng cabin ay nagsimulang kumurap-kurap hanggang sa tuluyang mamatay, nag-iiwan sa kanila sa ilalim ng pulang liwanag ng emergency lights. Narinig ni Liana ang takot na hiyaw ng mga pasahero. Sinubukan niyang kumapit sa isang handle, ngunit isang matinding pagsabog ng hangin mula sa isang bahagi ng eroplano ang nagpatalsik sa kanya sa sahig. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo habang nararamdaman ang pagbulusok pababa ng sasakyang panghimpapawid. Mia, ang tanging pangalang namutawi sa kanyang mga labi bago ang lahat ay lamunin ng kadiliman. Ang huling imahe sa isipan ni Liana ay ang mukha ng kanyang anak na naghihintay sa kanya sa pintuan. Ang aksidente na minsang pumatay kay Marco ay tila muling nagbabalik. Ngunit sa pagkakataong ito, si Liana ang nakatakdang mawala sa mapa ng katotohanan. Ang unang bagay na naramdaman ni Liana ay ang amoy ng gamot na humahalo sa malamig at tuyot na hangin ng ospital. Ang bawat pagmulat ng kanyang mga mata ay tila pagbubuhat ng dambuhalang bigat. Sa kanyang paningin, ang puting kisame ay dahan-dahang nagkakaroon ng hugis habang ang regular na tunog ng makinang nagbabantay sa kanyang bawat hininga ay tila isang nakakabiinging paalala na buhay pa siya. Buhay pa siya sa kabila ng pagtatangkang burahin. Siya sa mundong ito, nararamdaman niya ang matinding kirot sa kanyang tadyang at ang pamamanhid ng kanyang kaliwang binti. Ngunit ang pinakamasakit na bahagi ay ang mga alaala ng pagsabog ng apoy at ang pagbulusok ng eroplano patungo sa madilim na kagubatan. Isang himala, ayon sa mga nurse, na isa siya sa mga nakaligtas. Ngunit alam ni Liana, hindi ito himala. Ito ay tadhana. Hindi siya hahayaan ng langit na mamatay hanggat hindi na ibabalik ang katarungan sa kanyang pangalan. Dahan-dahang ginalaw ni Liana ang kanyang kamay at naramdaman ang init ng isa pang palad na nakahawak sa kanya. Sa tabi ng kanyang kama, nakaupo si Gabriel. Ang mukha nito ay bakas ng pagod. Ang mga mata ay may malalalim na itim na bilog at ang kanyang suot na polo ay gusot-gusot na, tila hindi na ito umalis sa tabi niya sa loob ng maraming araw. Liana, salamat sa Diyos. Gising ka na. Ang boses ni Gabriel ay paos, puno ng emosyon na hindi nito mailarawan. Si Mia? Ang tanging salitang lumabas sa tuyot na labi ni Liana. Ligtas siya. Nasa pangangalaga siya ng mga tauhan ko sa safe house. Araw-araw siyang nagtatanong kung kailan ka uuwi. Sagot ni Gabriel
Habang dahan-dahang hinahaplos ang buhok ni Liana, ang tawa ni Mia, ang munting I love you, mommy, ay tila naging gamot na mas mabisa kaysa sa anumang itinusok sa kanyang dextrose. Sa gitna ng kanyang paghihihina, naramdaman ni Liana na hindi siya nag-iisa. Si Gabriel ay hindi lamang naging kakampi. Siya ang naging angkla ni Liana sa gitna ng nagngangalit na dagat. Ngunit ang katahimikan ay nabasag ng dahan-dahang bumukas ang pinto ng silid. Isang lalaking nakasuot ng itim na jacket at may suot na face mask ang pumasok. Nang tanggalin nito ang maskara, bumitaw si Gabriel sa kamay ni Liana at tumayo ng may matinding tensyon. Si Marco. Ang mukha ni Marco ay punong-puno ng pagsisisi. Ang kanyang mga mata ay namumula at nanginginig ang kanyang mga labi habang nakatitig sa bawat pasa at benda sa katawan ni Liana. Liana, patawarin mo ako. Hindi ko alam na aabot sa ganito. Hindi ko alam na gagawin yon ni Isabela. Huwag kang lalapit. Ang boses ni Liana ay malamig pa sa yelong nakabalot sa kanyang mga sugat. Ang bawat sugat na nakikita mo sa akin ay bunga ng kasalanan mo, Marco. Ang pagpunta mo rito ay isang insulto sa buhay na pilit mong ninakaw sa amin. Gusto ko lang tumulong, Liana. Babayaran ko ang lahat ng bill, ililipat kita sa pinakamagandang ospital sa ibang bansa. Tumigil ka! Pagsigaw ni Liana na nagdulot ng matinding kirot sa kanyang dibdib. Huwag mong gamitin ang pera mo para linisin ang konsensya mo. Hindi mo kayang bayaran ang 5 taon ng paghihirap namin. Umalis ka na. Bago ko patawagin ang mga security. Tumingin si Marco kay Gabriel, tila humihingi ng simpatiya, ngunit ang tanging nakita niya ay ang matalim na titig ng abogado na handang pumatay para protektahan ang babaeng nasa kama. Sa huling pagkakataon, tiningnan ni Marco si Liana, isang tingin na puno ng pagkawala. Alam niya, sa sandaling iyon, na kahit buhay pa siya, patay na siya sa puso ng tanging babaeng tunay na nagmahal sa kanya. Nang makaalis si Marco, muling kinuha ni Gabriel ang kamay ni Liana. May ebidensya na tayo, Liana. Ang investigasyon sa eroplano ay nagpapatunay na may nagtamper sa makina. At ang bakas ay diretsong tumuturo sa tauhan ni Isabela. Bukas ang gala. Handa ka na ba? Tumingin si Liana sa labas ng bintana kung saan ang haring araw ay dahan-dahang lumulubog. Hindi lang ako handa, Gabriel. Gusto kong makita ang paglubog ng kanilang mundo sa harap ng buong bansa. Ang cliffhanger ng gabing iyon ay hindi ang takot sa kamatayan, kundi ang katotohanang ang pinakamalaking ebidensya. Ang recording ng pag-amin ni Isabela ay nasa kamay na ni Gabriel at ang tanging kailangan na lang ay ang presensya ng buhay na biktima upang tuluyang mabulok ang mga Ortega sa bilangguan para sa isang masaganang hinaharap at sa pag-ibig na kailanman ay hindi matitibag ng kahit anong bagyo. Ang boses ni Isabela ay nagniningning sa kumpiyansa habang itinataas niya ang kanyang kristal na baso ng champagne sa gitna ng entablado. Ang engrandeng ballroom ng Manila Hotel ay punong-puno ng mga hiyas ng lipunan, mga politiko, mga bilyonaryo, at mga mamamahayag na handang kumuha ng litrato sa itinuturing na kasal ng dekada nina Victor Salcedo at Isabela Valderrama. Ang bawat sulok ay pinalamutian ng mga puting bulaklak na tila sumasalamin sa kadalisayan, ngunit sa ilalim ng lahat ng karangyang iyon, ang amoy ng nabubulok na sikreto ay tila sumasakal sa hangin. Sa tabi ni Isabela, nakatayo si Marco, ang lalaking kilala ng lahat, bilang Victor. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng porselana, walang emosyon, habang ang kanyang mga mata ay pabalik-pabalik sa pintuan. Sa likuran nila, nakaupo si Donna Aurora, nakangiti ng may katindihan habang hinahaplos ang kanyang mga perlas. Tila ba ipinagdiriwang ang huling tagumpay ng kanyang mga kasinungalingan. Ngunit ang katahimikan ng selebrasyon ay biglang nabasag ng ang dambuhalang LED screen sa likod ng entablado
na dapat ay magpapakita ng mga litrato ng pag-iibigan ni na Victor at Isabela ay biglang kumurap. Ang musika ay napalitan ng isang mahabang ugong ng static bago lumitaw ang isang madilim at malabong video. Ang boses na lumabas sa mga speaker ay hindi ang malambing na tinig ni Isabela. Ito ay ang boses ni Donna Aurora, 5 taon na ang nakalilipas. Siguraduhin mong sunog ang katawang ilalagay sa kabaong. Walang sino man, lalo na ang tangang manugang ko, ang dapat makasilip sa loob. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa buong ballroom. Ang mga basong hawak ng mga panauhin ay nanatili sa hangin. Ang mga usapan ay naputol na parang tinalian ng kanilang mga leeg. Pagkatapos, ang video ay nagbago. Lumitaw ang boses ni Isabela, malamig at malupit. Gawin nyo na. Siguraduhin nyo lang na hindi na makakarating si Liana sa gala. Anong kahibangan ito? Patayin nyo ang screen. Ang hiyaw ni Isabela, ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng kanyang gown. Security! Gawin nyo ang trabaho nyo. Ngunit bago pa man makakilos ang sinuman, ang malalaking pintuan ng ballroom ay bumukas nang may mabigat na tunog ng pag-agas ng metal sa sahig. Ang lahat ng mata ay lumingon sa pasilyo. Doon, sa gitna ng liwanag, nakatayo si Liana. Hindi siya nakasuot ng gown, hindi siya balot ng hiyas. Nakasuot siya ng kanyang buong uniforme bilang flight attendant. Ang asul na blazer na may gintong butones, ang maayos na pagkakatali ng scarf sa kanyang leeg, at ang kanyang wingpin na nagniningning sa kanyang dibdib. Ang kanyang buhok ay maikli at matapang, at ang bawat hakbang niya sa gitna ng ballroom ay puno ng dignidad na tila siya ay naglalakad sa ibabaw ng mga ulap. Sa tabi niya ay si Gabriel, matikas sa kanyang suit, hawak ang isang makapal na asul na folder. Ang bawat pagtapak ng sapatos ni Liana sa makintab na sahig ay lumilikha ng isang regular na tunog na tila ba pagbilang sa mga huli-huling sandali ng mga Ortega. Victor? Ang boses ni Liana ay malinaw, umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. O baka mas gusto mong tawagin kitang Marco? Ang asawa kong pinagluksanan ko sa loob ng 5 taon, habang ikaw ay nagpapanggap na patay para sa perang hindi naman sa inyo. Tumayo si Marco, ang kanyang mga tuhod ay nanginginig. Liana, huwag mong banggitin ang pangalan ko gamit ang marumi mong bibig. Putol ni Liana. Huminto siya sa paanan ng entablado. Tumingin siya kay Aurora, pagkatapos ay kay Isabela. Narito ako hindi para humingi ng limos. Narito ako para bawiin ang bawat sentimo, bawat pangarap, at bawat taon na ninakaw niyo sa anak ko. Inilabas ni Gabriel ang mga dokumento. Donna Aurora Ortega, Victor Salcedo, at Isabela Valderrama. Ang insurance fraud, ang falsification of documents, at ang tangkang pagpaslang kay Liana. Ang lahat ng ebidensya ay naibigay na sa mga awtoridad. Isang malakas na tunog ng pagbukas ng mga pintuan muli ang narinig. Sa pagkakataong ito, hindi mga panauhin ang pumasok. Isang pangkat ng mga pulis na nakasuot ng uniforme ang mabilis na naglakad patungo sa entablado. Ang tunog ng kanilang mga mabibigat na sapatos sa marmol ay tila hudyat ng pagtatapos ng isang masamang panaginip. Isabela Valderrama, you are under arrest for attempted murder. Ang boses ng opisyal ay malamig at walang kompromiso. Victor Salcedo at Donna Aurora Ortega, sumama kayo sa amin para sa kasong insurance fraud at identity theft. Ang hiya na bumalot sa mukha ni Aurora ay hindi maipaliwanag. Ang babaeng dati ay reyna ng lipunan ay napaluhod sa entablado. Pilit na itinatago ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay na puno ng alahas. Si Isabela ay nanggagalaiti, sumisigaw ng mga pagbabanta, habang kinakabitan ng mga bakal na posas ang kanyang mga kamay. Ang tunog ng paglak ng metal ay tila huling tuldok sa kanyang kapangyarihan. Tiningnan ni Liana si Marco habang dahan-dahan itong inaakay ng mga pulis. Ang lalaki ay tumingin sa kanya. May luha sa mga mata
Tila humihingi ng isang huling pagkakataon. Ngunit si Liana ay tumalikod. Ang kanyang mga mata ay nakatitig na sa malayo, sa labas ng ballroom, kung saan ang malamig na hangin ng gabi ay naghihintay na linisin ang kanyang pagkatao. Tapos na, Marco. Bulong ni Liana sa kanyang sarili. Patay ka na talaga sa buhay ko. At sa pagkakataong ito, hindi na ako iiyak. Diyan. Diyan nagtatapos ang lahat ng mga pangarap na itinayo mo. Sa ibabaw ng kasinungalingan, Marco. Ang boses ni Liana ay hindi sumisigaw. Ngunit ang bawat salita niya ay tila mas mabigat pa sa mga rehas na bakal na naghihiwalay sa kanila sa loob ng detention center. Pagkalipas ng ilang linggo mula nang maganap ang malagim na eksena sa gala, ngayon lamang nagkaroon ng lakas ng loob si Liana na harapin ang lalaking minsang naging mundo niya. Wala na ang mamahaling suit ni Victor Salcedo. Ang suot ni Marco ngayon ay isang simpleng kulay kahel na uniforme ng bilanggo. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga mata ay tila nawalan na ng ningning. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng silid, nakahawak si Marco sa malamig na bakal. Ang tunog ng pagtama ng kanyang singsing sa rehas ay tila isang malungkot na kampana. Liana, please! Gagawin ko ang lahat. Ibibigay ko ang lahat ng pera. Aaminin ko ang lahat ng kasalanan ni Mama at Isabella. Basta huwag mo lang akong hayaang mabulok dito. Isipin mo si Mia, Liana. Isipin mo ang anak natin. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Liana. Dahan-dahan niyang inilabo ang isang maliit na litrato mula sa kanyang bag. Isang litrato ni Mia na nakasuot ng kanyang school uniform, nakangiti at mukhang masigla. Ngunit hindi niya ito iniabot kay Marco. Ipinakita niya lamang ito mula sa malayo. Huwag mong gamitin ang pangalan ni Mia para iligtas ang sarili mo. Ang boses ni Liana ay puno ng pait. Noong namamatay ang anak mo sa lagnat at wala akong pambili ng gamot dahil kinuha ng nanay mo ang lahat, nasaan ka? Noong tinatanong niya gabi-gabi kung bakit wala siyang tatay, nasaan ka? Namumuhay ka bilang Victor, nagpapakasasa sa piling ng ibang babae habang kami ay nagluluksa sa isang multo. Patawarin mo ako, Liana. I was weak. I was scared of poverty. Hikbi ni Marco. Ang kanyang mga luha ay dahan-dahang pumatak sa semento. Sa harap ng pagsusumamo ni Marco, naramdaman ni Liana ang isang kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Hindi ito ang galit na inaasahan niya, kundi isang malalim na awa. Awa para sa isang lalaking ipinagpalit ang tunay na pag-ibig para sa isang huwad na trono. Pinapatawad na kita, Marco. Bulong ni Liana. Pinapatawad kita hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ayaw ko nang bitbitin ang bigat ng galit ko sa iyo sa bawat paglipad ko sa ulap. Pero ang patawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik. Patay ka na sa amin, Marco. At sa pagkakataong ito, hindi na kami magtatayo ng rebulto para sa iyo. Tumalikod si Liana nang walang pag-aalinlangan. Sa kabilang selda, narinig niya ang hysterical na tawa ni Donna Aurora. Ang matanda ay tila nawala na sa katinuan. Paulit-ulit na binibilang ang mga imahinaryong perlas sa kanyang leeg habang sinisigawan ang mga bantay na siya ay isang Ortega. Ang kapangyarihang naging Diyos niya ay siya ring naging bilangguan ng kanyang isip. Ang hiya na dulot ng pagbagsak sa mata ng lipunan ay naging isang laso na tumapos sa kanyang katuwiran. Paglabas ni Liana sa gusali, sinalubong siya ng mainit na sikat ng araw at ng malamig na simoy ng hangin. Doon, sa tapat ng kanyang sasakyan, nakatayo si Gabriel. Hawak nito ang isang asul na folder, ang pinal na desisyon ng korte na nagbabalik sa lahat ng ari-arian at insurance money sa pangalan ni Liana at Mia. Tapos na ang lahat, Liana, sabi ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa paghanga. Ang katarungan ay nakamit na at ang bahay niyo sa Pasay, hindi na ito kukunin ng bangko. Sa katunayan, maaari na kayong lumipat sa isang lugar na mas nararapat para sa inyo.
Salamat, Gabriel, tugon ni Liana. Salamat sa hindi pag-iwan sa amin sa gitna ng unos. Dahan-dahang hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Liana, isang hawak na hindi mapang-angkin, kundi puno ng proteksyon at pag-asa. Liana, ang bawat paglipad ay may pagbaba, pero sa pagkakataong ito, sana ay hayaan mong ako naman ang maging katuwang mo sa pagbuo ng bagong tahanan. Ang slow burn na damdamin sa pagitan nila ay tila isang binhi na dahan-dahang sumisibol sa gitna ng mga guho. Hindi pa sila handa para sa isang malaking pag-ibig, ngunit ang bawat tingin at bawat hawak ay puno ng pangako ng pagpapagaling. Tumingala si Liana sa kalangitan. Nakita niya ang isang eroplanong dahan-dahang lumilipad patungo sa malayo. Nag-iiwan ng isang puting guhit sa asul na alapaap. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, hindi na siya natatakot sa bukas. Wala nang lihim, wala nang pagtatago. Ang paghuhukom ay tapos na at ang muling pagsilang ay nagsisimula na. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang gumagapang sa makintab na sahig ng aming bagong tahanan. Hindi na ito ang masikip na eskinita sa Pasay na amoy imburnal at puno ng ingay ng kawalan ng pag-asa. Ang hangin dito sa aming munting garden ay sariwa. Humahalimuyak ang bango ng mga bagong bukad na sampagwita na tila nagbabadya ng isang malinis at payapang simula. Sa gitna ng damuhan, nakikita ko si Mia. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Wala na ang mga tanong na humihiwa sa aking puso tungkol sa isang amang nasa langit. Suot niya ang kanyang paboritong puting damit at ang kanyang tawa ay tila musika na nagpapagaan sa bawat bigat na dinala ko sa loob ng 5 taon. Hawak niya ang isang maliit na saranggola. Pilit itong pinalilipad patungo sa asul na kalangitan. Mommy, look! Ang taas na ng fly niya, parang airplane mo. Hiyaw ni Mia habang tumatakbo. Ang tunog ng kanyang maliliit na yapak sa damuhan ay tila pintig ng buhay na matagal kong ipinagkait sa aking sarili. Ngumiti ako at dahan-dahang naupo sa wooden bench sa ilalim ng puno ng mangga. Ramdam ko ang init ng kape sa aking palad. At ang bawat lagok nito ay tila naglilinis sa pait ng nakaraan. Nabalik lamang ang aking diwa nang marinig ko ang tunog ng gate na dahan-dahang bumubukas. Hindi ko na kailangang lumingon upang malaman kung sino ang dumating. Ang amoy ng kanyang pamilyar na pabango, mabango, matapang, ngunit may dalang kapanatagan, ay sapat na. You look beautiful today, Liana. Parang hindi ka galing sa overnight flight. Ang boses ni Gabriel ay malambing. Puno ng paghanga na hindi kailanman nagmaliw mula ng gabing iligtas niya ako mula sa dilim. Inilapag niya ang isang bungkos ng sariwang bulaklak sa aking tabi at dahan-dahang naupo. Walang mabulaklak na salita, walang mabilis na pangako. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang dumapo sa ibabaw ng aking kamay, isang hawak na puno ng respeto at tahimik na pag-ibig. Ito ang kilig na hindi kailangan ng ingay. Isang slow burn na damdamin na binuo sa pagitan ng 2 kaluluwang parehong sinugatan ng tadhana, ngunit piniling magpagaling ng magkasama. Gabriel, thank you for staying, bulong ko, habang isinasandal ko ang aking ulo sa kanyang balikat. For the first time, hindi ko na nararamdaman na kailangan kong lumipad para lang makatakas sa buhay ko. Ngayon, gusto kong lumipad dahil alam kong may uuwian akong tunay na tahanan. Huminga ng malalim si Gabriel at hinaplos ang aking buhok. You deserve this, Liana. You fought your battles and you won. Ngayon, turn ko naman para siguraduhing wala ng ulap na magpapadilim sa langit niyo ni Mia. Tumingala ako sa malawak na alapaap. Sa di kalayuan, isang eroplano ang dahan-dahang gumuguhit ng puting linya sa asul na langit. Hindi ko na tinitingnan ang eroplanong yon bilang isang kabaong ng mga pangarap. Para sa akin, ito na ang simbolo ng aking kalayaan.